Noong panahong iyon, ang Israel ay nawalan na ng pag-asa. Muli na namang tumalikod ang mga tao sa kanilang pangako sa Diyos. At dumating ang kaparusahan na parang rumaragas ang alon, ibinigay sila ng Panginoon sa kamay ng mga Filisteo, mga mabangis na mandirigma mula sa baybayin, na may nakakatakot na kalamangan, sanay na sila sa paggamit ng bakal, habang ang mga Israelita ay gumagamit pa rin ng mga sandatang tanso, ang mga Filisteo ay may mga sandatang bakal, mas matibay, mas matalim, at mas nakakamatay. Sinakop ng mga kaaway na ito ang mga inapo ni Abraham. Sinalakay ang kanilang mga lupain at sa loob ng 40 taon pinahiya at pinamunuan ang Israel. Ngunit hindi tuluyang tinalikuran ng Diyos ang kanyang bayan. Sa isang maliit at limot na nayon sa lupain ng tribo ni Dan, sa sinapupunan ng isang baog na babae, tahimik na naghahanda ang Diyos ng tugon. Mula sa kahinaan ay babangon ang isang lalaking mag-iiwan ng marka sa kasaysayan, si Samson. Ang kanyang kwento ay tungkol sa pinakamakapangyarihang hukom sa Israel na minsang lumaban sa isang leon gamit lamang ang kanyang mga kamay, tumalo ng 1,000 kawal at ibinagsak ang isang napakalaking templo sa pamamagitan ng purong lakas. Ngunit ang kanyang kwento ay puno rin ng kabiguan. Tulad ng ibang tao, si Samson ay may mga kahinaan. Ang kanyang pinakamalaking labanan ay hindi laban sa mga kaaway, kundi laban sa sarili niyang pagnanasa, lalo na sa mga babae. Ang kanyang kayabangan ang naging sanhi ng kanyang pagbagsak hanggang sa natutunan niyang ang tunay na lakas ay nagmumula sa pagtitiwala sa Diyos. Sa isang malayong nayon sa mga burol ng tribo ni Dan, nakatira ang isang lalaking nagngangalang Manoah kasama ang kanyang asawa. Sila ay mga ordinaryong tao, ngunit may dinadala silang mabigat na kalungkutan. Wala silang anak. Noong panahong iyon, ang pagiging baog ay itinuturing na kahihiyan na parang may kulang sa kanilang buhay. Ang kalungkutan ng babae ay sumasalamin din sa sitwasyon ng buong Israel, baog, api at walang pag-asa. Isang araw habang mag-isa ang babae sa bukid, napalibutan siya ng nakakasilaw na liwanag. Isang anghel ang nagpakita at may mensaheng magbabago sa lahat. Bagamat wala kang anak, sabi nito, magiging buntis ka at manganganak ng isang lalaki. Mag-ingat ka, babala ng anghel. Huwag kang iinom ng alak o anumang inuming may alkohol at iwasan mo ang lahat ng maruming pagkain. Magkakaanak ka at hindi dapat ahitan ang kanyang ulo kailanman sapagkat mula sa kanyang kapanganakan ay nakatalaga na siya sa Diyos. Siya ang magsisimulang magligtas sa Israel mula sa mga Filisteo. Bagamat nabigla, masayang-masaya ang babae at agad niyang isinaysay sa kanyang asawa ang nangyari. Labis ang pagkakagalak ni Manoah, kaya't nanalangin siya na muling bumalik ang anghel upang ipaliwanag pa ang kanilang dapat gawin at sinagot ng Diyos ang kanyang panalangin. Muling nagpakita ang anghel at inulit ang mga tagubilin. Ang kanilang anak ay itatalaga sa Diyos sa pamamagitan ng isang natatanging panata. Ang panatang ito ay tinatawag na pangakong Nazireo, isang buong pusong pagtalaga sa Diyos. Upang may sakatuparan ang banal na panatang ito, kailangang sundin ng bata ang mahigpit na tuntunin. Walang alak o matapang na inumin, walang pakikisalamuha sa anumang marumi, at higit sa lahat, hindi siya maaaring gupitan ng buhok. Nanginig sa paggalang at pasasalamat si Manoah at naghanda ng handog para sa Panginoon, isang alay na inihandog sa ibabaw ng bato. At nang umakyat ang apoy mula sa handog papunta sa langit, isang pambihirang bagay ang naganap kasabay ng pagtaas ng apoy. Umakyat din ang anghel ng Panginoon at nawala sa kanilang paningin. Nanginig si Manoah at sinabi sa kanyang asawa, "Tiyak na mamamatay tayo, nakita natin ang Diyos." Ngunit sa kanyang matibay na pananampalataya, tumugon ang babae,
Kung gusto tayong patayin ng Diyos, hindi niya sana tinanggap ang ating handog. Hindi niya sana ipinakita ang mga kahangahangang bagay na ito o ibinigay ang ganitong pangako. Mula sa isang babaeng dating baog ay nagmula ang pag-asa. Ang batang isinilang sa kanya ay may layuning mula sa Diyos mula pa sa simula. Ang kanyang pangalan ay may kahulugan, isang hudyat ng kanyang magiging papel sa kasaysayan. Ang ibig sabihin ng Samson ay munting araw, sapagkat sa panahon ng kadiliman sa ilalim ng mga Filisteo, siya ang magiging liwanag na magbibigay ng pag-asa sa kalayaan. Kahit noong bata pa lamang, kakaiba na si Samson. Nagsimula nang kumilos sa kanya ang Espiritu ng Diyos. Binibigyan siya ng mahiwaga at matinding lakas. Habang siya'y lumalaki, naging lantad ang kanyang pisikal na lakas, ngunit may mas malalim na labanan sa loob niya. Bahagi ng kanyang puso ang nagnanais sumunod sa kalooban ng Diyos upang maging taong nilikha siyang maging, ngunit may bahagi rin ng kanyang sarili na nagnanais lamang magpakasaya, sundin ang sariling kagustuhan at pita. Ang tensyong ito sa pagitan ng paglilingkod sa Diyos at pagsunod sa sarili ay hindi nawala, at ito'y hahantong sa mabibigat na kahihinatnan. Bilang isang binata, kilala si Samson hindi lamang sa lakas kundi sa kanyang pagiging padalos-dalos. Kadalasan ay sumusunod siya sa bugso ng damdamin. Isang araw, nagtungo si Samson sa isang bayan ng mga Filisteo na tinatawag na Timna. Doon, nakita niya ang isang napakagandang babae. Ang mga Filisteo na siyang kaaway ng Israel ay walang pananampalataya sa Diyos ng Israel at iba ang kanilang mga paniniwala. Ngunit walang pakialam si Samson. Nang makita niya ang babae, sapat na iyon para sa kanya. Pag-uwi niya, sinabi niya sa kanyang mga magulang, "May nakita akong babae sa Timna, isang babaeng Filistea. Gusto ko siyang pakasalan. Kayo na ang bahala." Gulat na gulat ang kanyang mga magulang. Sinubukan nila siyang kausapin, "Wala bang babae sa sarili nating bayan o kamag-anak mo at kailangan mo pang pumili ng mapapangasawa mula sa mga Filisteo na hindi sumusunod sa Diyos?" Alam nilang maaaring ilayo siya ng ganong kasal sa kanyang panata sa Panginoon, ngunit hindi na siya napigil. Iginiit niya, "Kunin niyo siya para sa akin, siya ang gusto ko." Sa mata ng iba, tila ito ay isang pabigla-biglang desisyon ng isang batang matigas ang ulo. Ngunit sa likod ng kanyang matapang na desisyon ay ang unang hakbang sa plano ng Diyos para sa kanya, kaya't nagsimulang maglakbay sina Samson at ang kanyang mga magulang papuntang Timna. Sa isang bahagi ng biyahe, lumihis si Samson mula sa pangunahing daan at napadpad sa isang lugar na mapanganib para sa kanya, isang ubasan. Bilang isang Nazireo, may 3 mahigpit siyang panuntunan. Hindi siya maaaring uminom ng alak, hindi siya dapat humawak ng anumang marumi, at kailanman ay hindi dapat gupitan ang kanyang buhok. Biglang nabasag ang katahimikan. Isang malalim at nakakatakot na atungal ang umalingaw-ngaw mula sa mga puno ng ubas. Mula sa makapal na damuhan, tumalon ang isang batang leon, malakas, gutom, at patakbo papunta sa kanya. Nag-iisa si Samson, walang sandata, walang baluti at walang kalaban-laban. Ngunit sa mismong sandaling iyon, bumalot sa kanya ang Espiritu ng Diyos at pinuno ang kanyang katawan ng kapangyarihang hindi maipaliwanag. Nawala ang kanyang takot at napalitan ito ng hindi matitinag na lakas. Hinawakan niya ang leon at pinunit ito gamit lamang ang kanyang mga kamay na parang isang maliit na hayop lang. Walang nakakita at hindi sinabi ni Samson ang nangyari kahit kanino. Pagkalipas ng ilang araw, habang pabalik siya upang pakasalan ang babaeng pinili niya, bumalik siya sa lugar kung saan niya napatay ang leon. Lumapit siya sa bangkay at may nakita siyang kakaiba. May mga bubuyog na gumawa ng pugad sa loob ng bangkay at puno ito ng pulot.
Kumuha si Samson ng pulot, kinain ito habang naglalakad at nagbigay pa sa kanyang mga magulang, ngunit hindi niya sinabi kung saan ito galing. Bagamat tila maliit na bagay, ito ay isang seryosong paglabag. Bilang isang Nazireo, ipinagbabawal sa kanya ang humawak sa patay, lalo na sa bangkay ng hayop. Sa ginawa niyang ito, tahimik na tinutulak ni Samson ang hangganan ng kanyang panata, sinusubukan kung hanggang saan siya maaring lumihis nang hindi nawawala ang lakas na bigay ng Diyos. Dumating ang araw ng kasal. Ayon sa kaugalian ng mga Filisteo, ito'y magiging isang malaking handaan na tatagal ng 7 araw. Sagana sa pagkain at inumin, masiglang tugtugin ang pumuno sa hangin at pinili ang 30 lalaking Filisteo upang samahan si Samson. Ngunit ang masayang pagdiriwang na ito ay naging patibong. Mahalaga ring tandaan, nangako si Samson na mamumuhay ng iwas sa labis, gaya ng sobrang pag-inom ng alak. Gusto pa ring ipakita ni Samson ang kanyang katalinuhan, kaya nagbigay siya ng palaisipan. Sa malakas na tinig, hinamon niya ang 30 panauhin. Mula sa kumakain, lumabas ang makakain. Mula sa malakas, lumabas ang matamis. Kapag nasagot niyo ito sa loob ng 7 araw, bibigyan ko kayo ng magagarang kasuotan at isang panibagong bihis bawat isa. Pero kung hindi nyo masagot, kayo ang magbibigay ng ganoon sa akin. Nausisa ang lahat, sabik na masagot ang palaisipan. 3 araw silang nag-isip, ngunit walang makabuo ng sagot. Lumalaki ang tensyon at nagsimulang kumalat ang pagkataranta. Sa ika-4 na araw, gumawa ng malupit na hakbang ang mga lalaki. Nilapitan nila ang magiging asawa ni Samson at tinakot siya. Alamin mo ang sagot sa iyong asawa, sabi nila. Kung hindi, susunugin namin kayo ng iyong ama sa sarili ninyong bahay. Dinala mo ba kami rito para lang dayain at sirain kami? Tanong nila. Takot na takot ang babae, kaya lumapit siya kay Samson at nakiusap umiiyak habang nakayakap sa kanya. Sinabi niya, galit ka ba sa akin? Kung mahal mo ako, sana sinabi mo na ang sagot. Binigyan mo ng palaisipan ang aking mga kababayan, pero hindi mo man lang ako sinabihan. Sumagot si Samson, ni ang aking mga magulang ay hindi ko sinabi, bakit ko sasabihin sa iyo? Ngunit hindi siya tumigil. Araw-araw, sa natitirang araw ng pista, patuloy siyang kinukulit. Pinilit niyang magpigil, ngunit sa ika-7 araw, dahil sa sobrang pangungulit, sinabi na rin niya ang totoo. Agad tumakbo ang babae upang ibunyag ang sagot at bago matapos ang araw, lumapit sa kanya ang mga Filisteo na may kumpiyansa. Ano ang mas matamis sa pulot? Ano ang mas malakas sa leon? At doon na lamang ni Samson, pinagtaksilan siya, tinitigan niya sila nang may naglalagablab na galit at sinabi, kung hindi niyo ginamit ang aking asawa, hinding-hindi niyo malalaman ang sagot. Sa mga salitang iyon, inakusahan niya silang ginamit ang kanyang asawa tulad ng paggamit ng baka sa araro. Ang isang larong palaisipan ay nauwi sa kahihiyan sa harap ng marami bigla. Bumalot muli sa kanya ang Espiritu ng Diyos at siya'y napuno ng matinding lakas. Galit na galit, nagtungo siya sa Ashkelon, isang lungsod ng mga Filisteo. Doon, pinaslang niya ang 30 lalaki. Kinuha ang kanilang mga kasuotan at ibinigay ito sa mga nakasagot sa palaisipan. Patuloy pa rin ang galit sa kanyang dibdib dahil sa pagtataksil, kaya bumalik siya sa bahay ng kanyang ama, iniwan ang pista at ang kanyang asawa. Lumipas ang panahon at unti-unting humupa ang galit ni Samson. Nagpasya siyang bumalik upang makipag-ayos sa kanyang asawa. May dala siyang batang kambing bilang regalo. Ngunit pagdating niya, pinigilan siya ng ama ng babae sa pintuan. Akala ko talaga'y galit ka na sa kanya, sabi nito. Kaya ibinigay ko siya sa iyong abay, pero ang kanyang nakababatang kapatid ay mas maganda pa, kunin mo na lang siya. At yun na ang tuluyang sumira kay Samson.
Ang babaeng pinili niya na pinuntahan pa niya sa lupaing kaaway ay ipinamigay na parang bagay. Ang kanyang sakit ay naging tahimik, ngunit naglalagablab na galit. Sa ngit-ngit sinabi niya, "Ngayon wala na akong kasalanan kung sugurin ko ang mga Filisteo. Hindi na ito tungkol sa puso lang, ito ay tungkol sa dangal at sa katarungan sa harap ng Diyos." Ngunit paano makakaganti ang isang tao laban sa buong bayan? Kaya naisip ni Samson ang isang plano, hindi pangkaraniwan, ngunit napakabisa. Lumabas siya at nanghuli ng mga asong gubat, mas tama, mga jakal, at nakaipon ng 300. Pinagpares niya ang mga ito, tinali ang mga buntot, at sa pagitan ng bawat pares ay may nilagay siyang naglalagablab na sulo. Pagkatapos, pinakawalan niya ang mga ito sa mga bukirin ng mga Filisteo. Sa loob ng ilang sandali, parang mabangis na hayop ang apoy na lumaganap sa lupain. Napakalaki ng pinsala. Nasunog ang mga pananim, naubos ang mga ubasan, at naging abo ang mga punong olibo. Lubos ang naging kapinsalaan. Sa isang gabi lamang, nawala ang ani, pagkain at kabuhayan ng mga Filisteo. Lahat ay natupok ng apoy. Nang makita nila ang mga guho, hinanap nila agad ang salarin. Mabilis dumating ang sagot. "Si Samson," sabi ng isa, "ginawa niya ito dahil ibinigay ang kanyang asawa sa ibang lalaki." Galit na galit ang mga Filisteo at nagpasya silang gumanti. Nilusob nila ang bahay ng mga Timnita at sinunog ito. Pinatay ang asawa ni Samson at ang ama nito sa apoy. Tumakbo ang babae upang ipaalam sa kanyang mga kababayan, at bago matapos ang araw, bumalik ang mga Filisteo kay Samson, dala ang sagot. Ano ang mas matamis sa pulot? Ano ang mas malakas sa leon? Agad na unawaan ni Samson ang pagkakanulo. Tinitigan niya sila na may matinding galit at pasigaw na sinabi, "Kung hindi niyo ginamit ang aking asawa na parang bakas sa araro, hinding-hindi niyo mahuhulaan ang sagot ko." Ipinapahiwatig niyang ginamit nila ang kanyang asawa upang makuha ang lihim, tulad ng paggamit sa hayop para bungkalin ang lupa. Ang simula bilang isang laro ay naging isang malalim na insulto sa kanyang dangal muli. Bumalot sa kanya ang kapangyarihan ng Diyos, at sa galit na damdamin, tumungo siya sa Ashkelon, isang lungsod ng mga Filisteo. Doon pinaslang niya ang 30 lalaki, kinuha ang kanilang mga kasuotan at ibinigay ito sa mga nakasagot sa palaisipan. Galit pa rin at sugatan sa pagtataksil ng kanyang asawa, bumalik siya sa bahay ng kanyang ama. Lumipas ang panahon, at nang humupa ang galit ni Samson, nagpasya siyang subukang makipag-ayos sa kanyang asawa. May dala siyang batang kambing bilang tanda ng mabuting kalooban. Ngunit pagdating niya, hinarangan siya ng ama ng babae at sinabi, "Akala ko'y ayaw mo na sa kanya, kaya ibinigay ko siya sa kaibigan mo. Pero mas maganda ang kanyang nakakabatang kapatid, kunin mo na lang siya." Iyon ang tuluyang nagpaalab sa galit ni Samson. Ang babaeng pinili niya, ang dahilan kung bakit siya nagtungo sa lupaing kaaway, ay itinuring na parang isang bagay na ipinamigay lang. Ang kanyang kahihiyan ay naging malamig na galit, at sa nakakuyom na panga ay sinabi niya, "Sa pagkakataong ito, wala nang makapagsasabing mali ang gagawin ko sa mga Filisteo." Hindi na ito tungkol sa damdamin lang. Ito ay tungkol sa dangal at sa paggalang sa Diyos. Magdurusa ang mga Filisteo, ngunit paano makakaganti ang isang tao laban sa isang buong bayan? Kaya't naisip ni Samson ang isang planong kakaiba pero mapanganib. Nanghuli siya ng 300 mga asong gubat, pinagtali ang mga buntot ng bawat pares, at sa gitna ay nilagay niya ang nasisindihang sulo. Pagkatapos, pinakawalan niya ang mga ito sa mga bukirin ng mga Filisteo. Sa loob ng ilang sandali, kumalat ang apoy na parang mabangis na hayop. Lubos ang naging pinsala. Tinupok ng apoy ang mga pananim, ang mga ubasan ay naging abo, ang mga bukirin ng trigo ay naglaho, at maging ang mga punong olibo ay natupok.
Napakalaki ng pinsala, isang taong supply ng pagkain, ang kabuhayan ng mga Filisteo ay nawala sa loob lamang ng isang gabi. Nang makita ng mga Filisteo ang nangyari, agad nilang hinanap kung sino ang may kagagawan. Mabilis ang sagot. Si Samson, sabi ng isa, manugang siya ng taga-Timna at ginawa niya ito dahil ibinigay ang kanyang asawa sa iba. Galit na galit ang mga Filisteo at gustong gumanti. Pinuntahan nila ang bahay ng taga-Timna at sinunog ito. Pinatay ang asawa ni Samson at ang kanyang ama sa apoy. Parang tinamaan si Samson ng matinding bigat. Ang babaeng naging dahilan ng lahat, ang pagmamahal na nagtulak sa kanya patungong Timna, ay nawala dahil sa kanya. Sa pinakamarahas na paraan, ang kanyang dalamhati ay naging matinding paghahangad ng paghihiganti at nanumpa siya ng taimtim. Dahil sa ginawa niyo sa akin, maghihiganti ako. Kapag nagawa ko na iyon, saka lamang ako matahimik. At tinupad ni Samson ang kanyang pangako. Sumugod siya na parang bagyo, pinakawala ng kanyang lakas ng walang pagpigil. Ang mga sigaw ay umalingaw-ngaw sa hangin at ang mga katawan ay nagsibagsakan sa paligid. Matapos ang pagdanak ng dugo, pagod at mainit pa rin ang damdamin, nagtago siya sa isang yungib sa bato ng Etam. Ngunit hindi tinanggap ng mga Filisteo ang kahihiyan. Nagmartsa sila patungo sa lupain ng Huda at nagkampo malapit sa Lehi. Natakot ang mga taga-Huda at nagtanong, "Bakit kayo sumusugod sa amin?" Sumagot ang mga Filisteo, "Nandito kami para kay Samson. Gagantihan namin siya sa ginawa niya sa amin." Parang hampas ng maso ang mga salitang iyon sa mga Israelita. Nag-udyok si Samson ng isang digmaan na ayaw naman nilang simulan. Hindi nila iniisip kung paano matatapos ang kanilang pagdurusa. Ang gusto lang nila ay mabuhay. Kaya nagpasya sila. 3,000 lalaki mula sa Juda ang nagtungo sa yungib kung saan nagtatago si Samson. Hindi upang tulungan siya, kundi upang dakpin siya. Nang makita nila siya, may halong pagkadismaya silang nagsabi, "Hindi mo ba alam na ang mga Filisteo ang namumuno sa atin? Bakit mo ito ginawa sa amin?" Sa kanila, hindi bayani si Samson, isa siyang panganib. Ang kanyang lakas ay nagdala ng kapahamakan at sa halip na samahan siya, pinili ng kanyang sariling bayan na patahimikin siya para iligtas ang kanilang sarili. Tahimik na tumugon si Samson, "Ginawa ko lang sa kanila ang ginawa nila sa akin." Ngunit hindi pa iyon sapat. Sinabi nila, "Nandito kami para itali ka at ibigay sa mga Filisteo." Maaari sana siyang lumaban noon din, pero naunawaan niyang bahagi ito ng mas malaking layunin. Nang makita niya ang kanilang takot, pumayag siyang sumama. May isa lang siyang hiling na huwag siyang patayin ng sarili niyang mga kababayan. Nangako sila, tinalian siya ng 2 bagong tali at inihatid siya mula sa yungib papunta sa kanyang mga kaaway. Pagdating nila sa Lehi, nagsigawan sa tuwa ang mga Filisteo. Akala nila'y nahuli na nila ang taong sumira sa kanilang mga pananim at nagpakahiya sa kanilang mga mandirigma. Ngunit sa sandaling iyon, dumaloy ang kapangyarihan ng Panginoon kay Samson bigla. Napigtal ang mga tali na parang nasunog na sinulid at nahulog mula sa kanyang mga braso na parang wala lang. Tumingin si Samson sa paligid upang makahanap ng sandata at nakita niya ang panga ng isang asno na kamamatay lang. Pinulot niya ito at hinawakan ng mahigpit. Nagsimula ang labanan. Umangat ang alikabok, nag-alingaw-ngaw ang mga sigaw at isa-isang bumagsak ang mga Filisteo. Gamit lamang ang panga ng asno, napatay ni Samson ang 1,000 lalaki. Natakpan ng mga katawan ang buong lugar. Habang hingal na hingal, sumigaw siya, "Sa pangangpanga ng asno, pinagtawanan ko sila. Sa pangangpanga ng asno, pinuksa ko ang 1,000. Pagkatapos ng labanan, nanghihina na si Samson. Uhaw at pagod, halos mawalan na siya ng malay. Sa kawalan ng pag-asa, tumawag siya sa Diyos.
Ibinigay mo sa akin ang dakilang tagumpay na ito. Mamamatay ba ako ngayon sa uhaw at mapasakamay ng mga di mo kilala? Biglang bumuka ang lupa at nagsimulang bumuhos ang tubig. Uminom si Samson ng masagana, nanumbalik ang kanyang lakas at muling bumalik ang buhay sa kanya. Kaya tinawag ang lugar na En-Hakora, na ibig sabihin ay bukal ng tumawag. Matapos ang makapangyarihang sandaling iyon, tinanggap ni Samson ang kanyang tungkulin bilang hukom ng Israel. Pinamunuan niya ang kanyang bayan sa loob ng 20 taon. Ang mga Filisteo ay namuhay sa takot sa kanya. Bagamat kontrolado pa rin nila ang lupain, hindi sila mapalagay. Alam nilang maaaring umatake si Samson anumang oras. Habang kumalat ang kanyang pangalan, lalo ring lumalim ang galit ng mga Filisteo. Siya ang naging pangunahing kaaway nila, isang aninong bigla na lang sumusulpot at nagiiwan ng kaguluhan. Ngunit may isang kahinaan si Samson na hindi niya kailanman napagtagumpayan. Ang mga babae isang gabi, nagtungo siya sa Gaza, isang matibay na kuta ng mga Filisteo. Doon, pinuntahan niya ang isang babaeng bayaran at nanatili sa kanya ng magdamag. Isang mapangahas at padalos-dalos na hakbang, pumasok siya sa isang syudad na punong-puno ng sundalo para lamang sundin ang isang pansamantalang pita. Mabilis kumalat ang balita na nasa Gaza si Samson. Tinakpan ng mga Filisteo ang tarangkahan ng lungsod at naglagay ng mga bantay sa pasukan. Akala nila'y natrap na nila si Samson. Hihintayin natin ang umaga, saka natin siya papatayin. Sigurado silang mahuhuli siya pagsikat ng araw. Pero hindi naghintay si Samson. Nang hating gabi, bumangon siya at naglakad papunta sa tarangkahan ng lungsod. Malaki at mabigat ang estruktura, gawa sa makapal na kahoy, nakapwesto sa matitibay na batong poste at nakakandado sa mga bakal na baras, ginawa para maging hindi masira. Pero hinawakan ito ni Samson at binunot mula sa pagkakabaon gamit lang ang kanyang mga kamay. Sobra ang bigat nito, mahigit 800 libra. Gayunman, isinakay niya ito sa kanyang balikat at dinala hanggang Hebron, isang lungsod ng Israel na nasa mataas na kabundukan. Doon niya itinayo ang tarangkahan na parang tropeo, walang sinabi pero malinaw ang mensahe. Hindi siya kayang pigilan ng mga Filisteo. Ang kanilang depensa ay ilusyon lamang at kahit ang pinakamalakas nilang lungsod ay walang kapangyarihang magpigil sa taong pinili ng Diyos. Mabilis kumalat ang balita para sa mga Israelita, patunay itong nasa kanya pa rin ang lakas mula sa Diyos. Para naman sa mga Filisteo, isa itong kahihiyan. Nawala ang kanilang ipinagmamalaking tarangkahan, simbolo ng kanilang kapangyarihan. Kasama nito, nabura ang kanilang dangal. Pero mas matindi pa ang darating dahil si Samson ay papunta sa isang patibong na magbabago sa lahat. Sa libis ng Sorek, matatataka ng kanyang kapalaran. Doon nakilala ni Samson ang isang babaeng nagngangalang Delila. Hindi siya mandirigma o maharlika, pero ang kanyang talino ay mas mapanganib pa kaysa sandata. Ang lalaking kayang magpabagsak ng hukbo gamit ang sariling lakas ay walang depensa laban sa kanyang alindog. Kaya niyang talunin ang 1,000 lalaki pero hindi niya kayang tanggihan ang isang babae. Nakita ng mga Filisteo ang pagkakataon at gumawa ng plano. Dumating ang 5 pinuno ng mga Filisteo kay Delilah na may alok. Bibigyan daw siya ng 1,000 at 100 pilak bawat isa, mahigit 100 at 40 libra ng purong pilak, isang kayamanang kayang bumili ng katapatan ng halos kahit sino. Ang kailangan lang niyang gawin ay alamin ang pinanggagalingan ng lakas ni Samson at kung paano siya mapapahinang lubusan. Dahil sa kasakiman, pumayag si Delilah. Hindi nagtagal, mahinahong tinanong niya si Samson, "Sabihin mo sa akin kung saan nanggagaling ang lakas mo at kung paano ka matatalian at mapapabagsak." Siguradong sigurado si Samson at inisip na laro lang ang lahat.
kaya nagsinungaling siya. Kapag tinali ako gamit ang 7 bagong kwerdas ng pana na hindi pa natutuyo, hihina ako na parang karaniwang tao. Kinagabihan ding iyon, habang natutulog si Samson, tinali siya ni Delilah gamit ang 7 bagong kwerdas. May mga Filisteyong nakatago sa loob ng silid, handang umatake. Sumigaw si Delilah, "Samson, narito ang mga Filisteo." Nagising siya at pinagputol ang mga kwerdas na parang wala lang. Tulad ng tuyong dayaming dumampi sa apoy, ligtas pa rin ang kanyang lihim. Nabigo ang unang pagtatangka. Pero hindi sumuko si Delilah. Bumalik siya kay Samson, kunwaring nasaktan. "Nagsinungaling ka sa akin, ginawa mo akong hangal, sabihin mo na ang totoo." Medyo ibinaba ni Samson ang bantay at nagbigay ng panibagong kasinungalingan. "Kapag tinali ako ng bagong lubid na hindi pa nagagamit, mawawala ang lakas ko." Inulit ang parehong patibong. Hinintay niyang makatulog si Samson, tinali siya ng mahigpit at muli siyang sumigaw, "Samson, narito ang mga Filisteo!" Ngunit gaya ng dati, napunit ni Samson ang mga lubid na parang sinulid isa na namang bigong pagtatangka. Naiinis na si Delilah, pero mas malakas ang kanyang pagnanais sa pilak kaysa sa kanyang inis. Kaya nagsikap siyang muli, inuudyukan si Samson na ibunyag ang tunay na dahilan ng kanyang lakas. Nagsabi si Samson ng isa pang kasinungalingan, "Kung tinahi mo ang 7 hibla ng aking buhok sa habihan at tiginapos ng mahigpit, magiging mahina ako tulad ng iba." Nang gabing iyon, habang natutulog siya, maingat niyang hinabi ang makakapal na hibla ng buhok ni Samson at iniipit ng mahigpit. Muling dumating ang sigaw, "Samson, inaatake ka ng mga Filisteo." Tumayo siya ng may lakas, kumalas mula sa habihan at hinila ito mula sa dingding. 3 beses siyang sinubukan. 3 beses siyang nabigo. Nabatid ni Delilah na hindi na gumagana ang mga biro at daya, kaya gumamit siya ng bagong paraan. Sa pagkakataong ito, ginamit niya ang pinakamalakas niyang sandata, emosyonal na presyon. Umiiyak siya at nag-aakusa. "Paano mo masasabing mahal mo ako kung hindi mo ako mapagkatiwalaan?" Layunin niyang sirain si Samson mula sa loob. Araw-araw, ang kanyang mga salita ay naging pabigat ng pabigat. Umabot ito sa puntong, ayon sa kasulatan, para bang mamamatay na sa hirap ng kalooban si Samson. Sa wakas, sumuko siya at sinabi ang lahat, ang katotohanan tungkol sa kanyang panata sa Diyos. "Nazireo ako mula pa sa aking pagkasilang," sabi niya. Ipinaliwanag niya na ang Nazireo ay taong inilaan para sa Diyos. Sa ilalim ng isang espesyal na panata, bahagi ng panatang iyon ang hindi pagputol ng buhok. Ang kanyang mahabang buhok ang panlabas na tanda ng kanyang pangako sa Diyos. Ang pagsira sa pangakong iyon ay sisira sa lahat. "Kapag ginupitan ng buhok ko, mawawala ang lakas ko at magiging tulad lang ako ng ibang tao." Alam ni Delilah na hindi na siya nagsisinungaling. Sa wakas ay nagbukas siya ng lubusan. Agad siyang nagpadala ng mensahe sa mga pinuno ng Filisteo. "Pumarito kayo agad." Nasabi na niya ang lahat. Si Samson, pagod at nagtitiwala sa kanya, ay nakatulog na. Ang ulo ay nasa kandungan ni Delilah. Dumating ang mga Filisteo, dala ang pilak na ipinangako, at naganap ang perpektong pagtataksil. Habang natutulog si Samson, tinawag ni Delilah ang isang lalaki upang gupitin ang 7 mahabang hibla ng kanyang buhok. Isa-isang bumagsak ang mga hibla. Sa bawat hiblang nalalaglag sa lupa, tuluyang napuputol ang panatang tumagal ng 20 taon. At nang mahulog ang 7 at huling hibla, tuluyang nabasag ang sagradong tipan. Ang kasulatan ay nagsabi nito sa nakakakilabot na kasimplehan, nawala ang kanyang lakas. Pagkatapos sumigaw si Delilah gaya ng dati, "Samson, inaatake ka ng mga Filisteo." Nagising siya, iniisip na makakawala siyang muli tulad ng dati, pero iba na ngayon. Hindi niya alam na iniwan na siya ng Diyos. Sinubukan niyang lumaban, pero wala na siyang magawa.
Nawala ang kanyang kapangyarihan. Ang dakilang mandirigma ng Israel ay naging karaniwang tao na lamang. Madaling nahuli siya ng mga Filisteo at sa isang marahas na kilos, inilukot nila ang kanyang mga mata upang hindi na siya muling makakita. Bulag at walang laban, itinali siya ng mabibigat na tanikalang tanso at dinala sa Gaza bilang tropeyo ng digmaan. Doon, ang lalaking minsang nagligtas sa kanyang bayan ay pinilit na gumiling ng trigo sa bilangguan, gawaing para sa mga hayop. Ang makapangyarihang hukom ng Israel ay naging simbolo ng pagkatalo at kahihiyan. Pero hindi alam ng mga Filisteo na sa kaloob-looban ng madilim na kulungang iyon, may tunay na pagbabagong nagsisimula kay Samson. Nawala sa kanya ang kanyang paningin, ang kanyang lakas at ang kanyang kalayaan. Ngunit sa pagkawala ng lahat, doon niya unang naunawaan ang hindi niya kailanman lubos na naintindihan na ang tunay na lakas ay hindi galing sa katawan o sa buhok, kundi sa ganap na pagtitiwala sa Diyos. Habang lumilipas ang panahon, naunawaan ni Samson na hindi ang pagkaputol ng kanyang buhok ang nagpahina sa kanya, kundi ang pagkawala ng kanyang tiwala sa Diyos. Napagtanto niya na sa patuloy na pagsubok sa hangganan ng kanyang banal na panata at sa pag-aakalang palaging ililigtas siya ng Diyos, lumayo siya sa tunay na pananampalataya at ang pag-aakalang iyon ang sumira sa lahat sa kanya. Sa likod ng rehas, natutunan ni Samson ang isang karunungang hindi niya taglay noong siya'y malakas at kinatatakutan. Doon niya lubos na nakita na ang pinakamalalim niyang kahinaan ay ang pagkakalayo sa Diyos. Ang lalaking dating umaasa lamang sa lakas ng katawan ay sa unang pagkakataon lubos na nagpailalim sa pamamatnubay ng Diyos. Pagkatapos, may hindi inaasahang nangyari. Unti-unting tumubo muli ang kanyang buhok. Higit pa ito sa palatandaan ng lakas. Ito ay tanda na hindi pa tapos ang pag-asa at na kahit ang taong bumagsak ng husto ay maaari pa ring makatagpo ng pagtubos. Hindi pa tapos ang kanyang paglalakbay. Sa kabila ng kanyang kabiguan, may plano pa rin ang Diyos para sa kanya. Ang mga Filisteo, kumpiyansang panalo na sila, ay naghanda ng engranding pagdiriwang para kay Dagon, isang Diyos ang kalahating tao, kalahating isda na kanilang sinasamba bilang ama ni Baal at pinagmumulan ng kanilang kayamanan. Ngunit hindi ito simpleng espiritual na pagtitipon. Ito ay may layuning malinaw. Nais nilang ipakita sa buong mundo na si Dagon ay nanaig laban sa Diyos ng Israel, na ang kanilang huwad na Diyos ang nagbigay sa kanila ng pinakamatinding mandirigma ng Israel agad na puno ang templo. 3,000 tao ang nagtipon sa bubong at sa paligid, sabik na masaksihan ang kaganapan. Naroon ang mga pangunahing pinuno ng Filisteo, kabilang ang mga general at opisyal ng pamahalaan. Higit pa ito sa isang salo-salo, ito ay pambansang pagdiriwang ng tagumpay laban sa kanilang kaaway. Ang mandirigmang dating kinatatakutan nila ay naging katuwa-tuwa na lamang. Inutusan nilang ilabas si Samson at siya'y hinila patungo sa gitna ng pagtitipon, bulag at walang ilaw sa mga mata. Mukha siyang mahina na kailangan pa ng batang alalay upang alalayan siya. Parang matandang ubos na ang lakas. Isang masakit na tanawin, ang makapangyarihang figura na minsang nagdulot ng takot ay ngayon nakaposas, nabubuwal sa gitna ng halakhakan at pangungutya. Ngunit habang nililibak siya ng karamihan, tahimik na lumapit si Samson sa batang alalay at bumulong, "Dalhin mo ako sa mga haliging sumusuporta sa templo upang makasandal ako." Hindi alam ng bata ang panganib, kaya dinala niya si Samson sa 2 haliging yari sa bato at kahoy, ang pangunahing salalayan ng buong gusali karaniwan sa mga gusaling Filisteo, na ang bigat ng bubong ay nakasalalay sa 2 gitnang haligi. Nakatukod ang 2 kamay ni Samson sa mga haliging iyon. Hindi lang gusali ang kanyang hawak, kundi ang kapalaran ng buong Filistea.
Sa sandaling iyon, sa gitna ng ingay at pang-uuyam, bumulong si Samson ng kanyang huling panalangin. Hindi ito malakas, pero lumampas ito sa kaguluhan at umabot sa langit. Panginoong makapangyarihan, alalahanin mo po ako ngayon. Bigyan mo ako ng lakas kahit isang beses pa lamang upang makapaghiganti ako sa mga Filisteo dahil sa pagkawala ng aking mga mata. Sa maikling panalangin iyon, ipinakita niya ang karunungang bunga ng sakit at kabiguan. Sa wakas, naunawaan niyang ang lakas ay kailanman hindi galing sa kanya, ito ay galing sa Diyos. Hindi siya humingi ng mahabang buhay, kundi isang sandali ng kapangyarihang mula sa langit. Itinukod niya ang isang kamay sa bawat haligi habang ang sigawan ng karamihan ay sumasapaw sa kanyang mga salita. Huminga siya ng malalim, naramdaman ang lamig ng bato sa ilalim ng kanyang mga palad. Pagkatapos, sa isang sigaw na umalingaw-ngaw sa buong gusali, itinulak niya at sumigaw, "Mamatay nawa ako kasama ng mga Filisteo." Ang dalawang pangunahing haligi ay nagsimulang gumalaw at ang bubong ay yumanig habang ang tuwa ay napalitan ng matinding takot. Nagsimulang gumuho ang templo. Bumagsak ang mga biga at bato na parang alon ng pagkawasak. Umakyat ang alikabok, nadurog ang mga tao at umalingaw-ngaw ang tunog ng pagbagsak sa mga lansangan. Nagkahiwalay ang mga haligi. Sa isang saglit, tila umungol ang gusali bago sumuko. Ang bubong kung saan naroroon ang 3,000 tao ay bumagsak at tinabunan ang mga nasa ibaba. Tuluyang gumuho ang templo. Ang lugar na puno ng pangungutya at halakhakan ay naging isang libingan. Sa iisang sandali, nalipol ang pinakamataas na mga opisyal ng bansa, mga general, politiko at mga pari. Inilarawan ito ng Biblia sa kakaunting salita. Mas marami ang napatay ni Samson sa kanyang kamatayan kaysa sa lahat ng napatay niya sa kanyang buhay. Ang huling ginawa niya ay mas makapangyarihan kaysa sa lahat ng kanyang naging laban, pero ito'y may pinakamataas na kabayaran. Nalibing si Samson sa ilalim ng guho kasama ang kanyang mga kaaway. Sa pagpili niyang ialay ang sarili, tinupad niya ang dahilan kung bakit siya isinilang upang simulan ang paglaya ng Israel mula sa kamay ng mga Filisteo. Ang kanyang katapusan ay hindi kabiguan. Ito ang katuparan ng kanyang layunin. Ang hukom na namuno sa kanyang bayan sa loob ng 20 taon ay ginamit ang kanyang huling hininga upang muling magtiwala sa Diyos at sa pamamagitan nito, naisa katuparan niya ang layunin na inilaan sa kanya bago pa siya ipanganak. Siya ang magsisimulang magpalaya sa Israel mula sa kanilang mga mapang-aping kaaway. Nang humupa na ang alikabok at natapos ang kaguluhan, nagtungo sa Gaza ang mga kapatid ni Samson at ang pamilya ng kanyang ama. Kinuha nila ang kanyang katawan, dinala pa uwi at inilibing siya sa libingan ng kanyang ama sa lupang kanyang sinilangan. Doon nila inilibing ang lalaking namuno sa kanilang bansa sa loob ng 20 taon. Ang lalaking ang pagbagsak ay nag-iwan ng pamana na higit pa sa lahat ng kanyang mga tagumpay na pinagdaanan. Ang kanyang kwento ay nanatiling buhay bilang isang makapangyarihang paalala sa mga susunod na henerasyon. Maaaring maging napakagaling ng isang tao, ngunit kung hindi siya mananatiling malapit sa Diyos, kahit ang pinakadakilang talento ay maaaring humantong sa kapahamakan. Sa pagkawala lamang ng kanyang paningin, tunay na natutong makakita si Samson sa karunungan at malinaw na pagkaunawa sa Espiritu. Nalaman niyang kung wala ang Diyos, wala rin siyang tunay na lakas. Hindi ito kailanman tungkol sa kanyang buhok, kundi tungkol sa kanyang pagtitiwala. Ang hindi niya nagawang makamit sa pamamagitan ng lakas ay naisakatuparan niya sa gitna ng pagkawasak nang ibinigay niya ang lahat sa Diyos. Ang kanyang huling mga salita ay naging pangmatagalang mensahe ng pananampalataya na nagpapakita na sa ating pinakamadilim na sandali.
Ang paglapit sa Diyos ang magdadala ng tunay na tagumpay, at ang kanyang sakripisyo na ibinigay para iligtas ang kanyang bayan ay tahimik na umalingaw-ngaw bilang anino ng mas dakilang pagtubos, na balang araw ay maisa sa katuparan kay Kristo. Sa buhay ni Samson, natutunan nating ang kahinaan na inihandog sa kamay ng Diyos ay maaaring magdala ng pinakadakilang tagumpay. Ang kanyang kwento ay refleksyon ng ating sariling kahinaan bilang tao at ipinapakita na ang pagtubos ay kadalasang dumarating hindi sa tagumpay kundi sa pagsuko. Minsan dumarating ang pag-asa sa oras na pinakamadilim ang lahat, hindi kailanman huli ang lahat upang ilagak ang iyong tiwala sa Diyos. Ang kwentong ito ngayon ay direktang tumutugon sa iyo. Marahil ikaw ay nasa kalagayan ngayon na tila wala ng pag-asa, na naubos na ang iyong lakas at parang natigil na ang iyong paglalakbay. Pero kung ilalagay mo ang iyong tiwala sa Diyos, kaya niyang gawing layunin ang iyong sakit, gawing paglago ang iyong kabiguan, at gawing susi ng tagumpay ang iyong kahinaan. At kung may kakilala kang nangangailangan ng mensaheng ito, huwag kang mag-atubiling ibahagi ang video na ito sa kanila. Maaaring ito ang eksaktong mensahe na magbabangon sa kanila muli. Kung ikaw ay naantig ng mensaheng ito, maaari mong ipakita ang iyong suporta sa pamamagitan ng pag-like, at kung hindi mo pa naririnig ang kwento ni Solomon, ang pinakamatalinong hukom sa kasaysayan ng Israel o ng propetang si Isaias, isa sa pinakamakapangyarihang sugo ng Diyos na nakakita ng mga pangitain tungkol sa katapusan ng panahon, inilagay ko ang kanilang mga makapangyarihang kwento dito mismo sa screen. Naway pagpalain ang iyong buhay at ang bawat isa sa iyong pamilya.